Kapag meron kang prayer, mga kapatid, tutulungan at tuturuan ka ng Panginoon kung paano ka lumakad ng kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat yung prayer po, mga kapatid, nagbibigay po ito ng tamang direction, mga kapatid, sa paglakad sa ating Panginoon. Yung prayer, mga kapatid, nagbibigay po ito ng wisdom na mula sa ating pong Panginoon kung paano po tayo kikilos, kung paano po tayo mag-iisip, kung paano po tayo magsasalita, at kung paano po tayo gagawa. Kaya kapag wala po tayong prayer, mga kapatid, Sunday lang tayo nagpe-pray, mga kapatid. Pagdating ng Monday, wala na, mga kapatid. Magiging Sunday only Christians lang tayo. And as apostolic, mga kapatid, hindi tayo papayag na maging Sunday only Christians, mga kapatid. Hindi pwedeng pag Sunday lang tayo puspos ng banal na Espiritu, pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, puspos na tayo ng mundo. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Dapat ang Espiritu lang ng ating pong Panginoon yung nananaig sa ating pong mga puso. Hallelujah. Because in prayer, we ask God's directions. Tuturuan po tayo ng Panginoon. Magbibigay po siya sa atin ng mga paalala. No? Actually, minsan gagawa pa lang po tayo ng kasalanan, alam na po natin na kasalanan. Bakit? Nangungusap na po sa atin yung banal na Espiritu. No? Ngunit dahil sa kahinaan ng laman, ngunit dahil sa kahinaan ng ating pong puso, umibigay po tayo, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nananaig po yung laman against the Spirit. Meron pong dalawang battle po sa ating pong personal life. It is the battle of flesh and spirit. Kung laging nananaig yung flesh, mananaig talaga yung flesh. Ngunit kung nananaig yung mga spiritual na bagay, mananaig po yung spirit, mga kapatid. Kung lagi po tayong gumagawa sa laman, mga kapatid, hindi po mananaig ang spirito ng ating pong Panginoon. Kaya napakalaga po ng prayer. Nagiging sensitive po tayo sa Espiritu ng ating pong Panginoon. Nagiging sensitive po tayo sa pangungusap po ng ating pong Panginoon. No? Sapagkat dito po sa prayer, na-overcome po natin yung ating pong flesh. Na ipasasubmit po natin sa Espiritu ng Diyos yung ating pong mga sariling kalooban at mga kagustuhan, mga kapatid. Although, mga kapatid, gustong-gusto natin yung isang bagay, ngunit dahil sa Espiritu ng ating pong Panginoon, mananaig po tayo, mga kapatid. And we are destined to be overcomer, mga kapatid, because we are already victorious. Since Jesus Christ, mga kapatid, ay na-overcome po niya yung death, we are already victorious, mga kapatid. Pero kung sa ating pong buhay, mga kapatid, hindi po natin sasamahan ng prayer, hindi po tayo magiging victorious, mga kapatid. Wala pong pananaig kung wala pong talagang prayer. That's why napakahalaga po ng tinatawag po natin na panalangin. Hallelujah. Okay, tayo. Ito yun ako. So kapag ang San Kristiyano po, mga kapatid, ay meron pong prayer, mga kapatid, ito po yung nagiging ito po yung nagiging effective, powerful defense against the attacks of the enemy. Ito po yung depensa po natin mula sa gawa po ng ating kaaway, mga kapatid. Pag nandyan po yung mga tukso, nandyan yung mga negative thoughts, yung mga problems, mga trials, mga kapatid, haharangin po yan ng ating pong prayer life. No? Sapagkat every time po tayo
tayo ay nagpe-prayer, meron pong angels na mag-guard po sa atin. Sapagkat yan po ang power of prayer. Praise God. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, "And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." That power, mga kapatid, including po yung mga miracles, signs, and wonders. At napansin niyo ba, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, para bagang bihira na lang po natin nakikita yung miracles, signs, and wonders. Tama po ba? At kung atin po tatanungin ang ating sarili, malalaman din po natin kung ano po yung dahilan. Because there is no prayer. The power cannot be released because there is something that hinder it. Yung prayerless life. Sabi nga nung nakaraan ni Brother Joshua, yung prayerlessness, ito po isa sa pinakamalalang kasalanan po ng Kristiyano na hindi po natin napapansin. Yan po yung isa sa pinakamalalang kasalanan natin, mga kapatid. Pagkala po natin normal na lang sa buhay po natin na wala po tayong prayer. Prayer should be a lifestyle, mga kapatid. Hindi po dapat ito maging obligation. When we serve the Lord faithfully, and kung mahal po natin ang Diyos ng totoo, ang prayer ay hindi po magiging obligation. At never po itong magiging pabigat, never po itong magiging burden sa ating buhay, sapagkat kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, iibigin mo lagi na makausap ang Diyos. That's the power of prayer. Kapag ikaw ay in love, gusto mo laging makausap ang isang tao. Kapag wala kang prayer, mga kapatid, nababawasan po yung love natin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord.